lahat na ng klaseng taxes ang inabot ng sambayan ng Pilipino. Sa kapabayaan ng gobyerno na walang ginawa kundi umutang ng umutang ng umutang, pambayad naman sa utang. Bakit saan ba napupunta yung mga inuutang nila? Wala naman tayong nakikitang major projects kasi ang major projects naman natin hindi naman gobyerno ang gumagastos kundi PPP, private sector ang gumagamit. Halimbawa yung Skyway, magpapagawa ang San Miguel Corporation ng Skyway. Tuwing dadaan ka dyan, magbabayad ka ng napakamahal na toll fee. So, nagbayad ka na ng tax, road users tax, tuwing dadaan ka sa road, magbabayad ka pa ng toll fee. So, saan ba napupunta ang inuutang ng gobyerno? Wala naman tayong nakikitang pinagkakagastusan ng gobyerno sa infrastructure kasi nga, private sector. Kadalasan, San Miguel Corporation ang nagpapagawa ng mga tollways. Pati yung airport nga natin na privatized na, lahat na lang na privatized na eh. So saan napupunta yung pera ng gobyerno samantalang lahat halos ay privatized na, pati yung tubig natin, yung kuryente natin, privatized na. Saan napupunta yung inuutang? Yun ang tanong. Prof, malinaw na lahat po ng uri ng deposito tulad ng nabanggit po ninyo, savings, time deposit, yung peso at dollar account o anumang maturity period ay papatawa na ng 20% o pinatutupad na itong 20% nga na tax sa interest income mula po sa bank deposit simula po noong July 1, 2025. Pero ang paliwanag naman ng DOF, yung paglilinaw po nila, hindi ito retroactive. Ibig pong sabihin, ang mga lumang deposito bago po mapatupad ang batas ay mananatiling saklaw ng dating tax benefits. Hindi rin po kasama sa 20% tax ang mga savings sa ilalim po ng SSS, GSIS at Pag-ibig na nanatiling tax exempt. Ano bang masasabi po ninyo dito? Niloloko nila tao eh. Matagal nang may tax sa mga hindi naka-lock-in na deposits. Yung mga hindi time deposit, matagal nang may tax yan. At yan, matagal na naming sinasabing mali yan, hindi yan dapat. Kasi sa buong mundo, pinopromote ang savings. Dito dinidiscourage ang savings. At higit sa lahat, huwag natin kalimutan yung sinabi ko kanina, na yung dollar deposits ay pinapatawa ng 15% tax. Ito ay pinaghirapan ng ating overseas workers. Nakalagay sa batas ang ating overseas workers ay exempted sa tax. Pero niloloko ng gobyerno. Kunwari exempted sa tax, exempted nga sa income tax. Pero pag dineposit naman nila yung pera nila sa bangko, nakadalasan ginagawa ng ating overseas workers, pinapatawa naman ng 15% tax na interest on dollar deposits. Kailangan nga natin ng dollars pambayad ng ating napakalaking utang na equivalent to 17 trillion pesos na most of that is denominated in dollars. Sabi ko nga, hindi naman tinatanggap ang peso pambayad ng dollar denominated loans natin sa ibang bansa. Katulad sa IMF World Bank, hindi naman tatanggap ng peso yan. No? Bakit natin pinaparusahan yung ating mga exporters na kumikita ng dollars at OFWs na kumikita ng dollars na nakakatulong para bayaran yung utang natin sa IMF World Bank? At yung mga kamag-anak ng OFWs at mga exporters dito sa Pilipinas, ay pinapatawan na nga ng value-added tax. Lahat ng binibili natin, merong 12% value-added tax. Imagine mo, bumibili ka lang, hindi ka naman nagtitinda. Pinapatawan ka ng 12% value-added tax. Tapos yung nagtitinda, hindi naman nila pinapatawan ng value-added tax. Anong hustisya yan? Yung nagtitinda na kumikita ng pera, income, hindi tinataksan. Pero yung bumibili, hindi nagkakaroon ng income, kundi nagkakaroon ng expense, yung consumer, yung customer, yung bumibili, ay pinapatawan ng 12% value-added tax. Tapos pag magde-deposito pa sa bangko, may tax pa.
Tapos meron pang withholding tax. Lahat na ng klaseng taxes ang inabot ng sambayan ng Pilipino. Mm-mm. Sa kapabayaan ng gobyerno na walang ginawa kundi umutang ng umutang ng umutang, pambayad naman sa utang. Bakit? Saan ba napupunta yung mga inuutang nila? Wala naman tayong nakikitang major projects. Kasi ang major projects naman natin hindi naman gobyerno ang gumagastos, kundi PPP, private sector ang gumagamit. Halimbawa, yung Skyway, magpapagawa ang San Miguel Corporation ng Skyway. Tuwing dadaan ka dyan, magbabayad ka ng napakamahal na toll fee. So, nagbayad ka na ng tax, road users tax, tuwing dadaan ka sa road, magbabayad ka pa ng toll fee. So, saan ba napupunta ang inuutang ng gobyerno? Wala naman tayong nakikitang pinagkakagastusan ng gobyerno sa infrastructure kasi nga, private sector. Kadalasan, San Miguel Corporation ang nagpapagawa ng mga tollways. Pati yung airport nga natin na privatized na, lahat na lang na privatized na eh. So saan napupunta yung pera ng gobyerno samantalang lahat halos ay privatized na, pati yung tubig natin, yung kuryente natin privatized na. Saan napupunta yung inuutang? Yun ang tanong. Parang merong mga ghost projects, no? Lahat naman halos na privatized na eh. Halos wala nang ginagastos ang gobyerno eh. Bakit palaki yung utang natin? Saan napupunta yung pera ng gobyerno? Yan dapat ino-audit talaga ng taong bayan sa pamamagitan ng Commission on Audit. Pero parang ang Commission on Audit ang pinagkakabalahan lang si Vice President Sara lang wala nang iba eh. Bakit hindi i-audit ng Commission on Audit kung saan napupunta yung proceeds ng loans ng Republic of the Philippines? Meron dyan yung mga dekada-dekada ng mga project katulad ng mga river basin projects na walang katapusan, flood control projects na maya't maya kinakalkal yung mga kalsada kahit wala namang sira, palit ng mga drainage canal na wala namang sira. Panay panay mga tapon ng pera ng gobyerno at mga ghost projects at mga projects na hindi naman kailangan. Pero yung mga talagang kailangan ng tao, halimbawa nagsakit yung tao, pupunta ka sa ospital, sasabihin nila walang pondo para sa gamot. So namamatay yung mahirap na pasyente na walang pambili ng gamot. Kasi sa ospital natin ngayon, re-resetahan ka lang ng doktor o bumili ka ng gamot diyan sa parmasya diyan sa tapat kasi walang gamot, walang stock ng gamot dito sa parmasya ng gobyerno. Bakante, walang stock. So, saan napupunta ang pera ng gobyerno? Yan po ang dapat nating itanong. Bakit palaki ng palaki yung ating utang at lahat na lang ng klaseng taxes ginagawa, pambayad sa utang, at wala naman tayong industrialisasyon. Kahit nga pa akong bakya, hindi tayo makagawa. Kahit nga bigas. Dati exporter tayo, ngayon importer tayo. Lahat na lang ini-import. Wala tayong ini-export. Ang ini-export natin tao, human resources, OFWs. Tapos pinapatawan pa ng tax na 50% yung deposito ng OFW sa bangko. Bagong bayani raw sila, lip service, pero pinapatawan ng 15% tax yung kanilang dollar deposits sa mga bangko. So anong klaseng pambobola yan? Bagong bayani kayo pero papatawan namin ng tax yung deposit ninyo sa bangko. Binobola natin yung OFW. Hindi sila bagong bayani, bagong gatas ang baka sila.